Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayong umaga ay tatalakayin natin ang isa sa mga pangunahing aralin sa ating asignaturang mabisang komunikasyon, ang personal na komunikasyon. Ang personal na komunikasyon ay kahalintulad ng interpersonal na komunikasyon. Subalit, ang isa sa pinaka-importanteng distinction ng ating personal na komunikasyon ay sa proseso ng pagpapalitan ng mensahe sa pagitan ng dalawang tao. Okay? Dalawang tao kapag personal na komunikasyon o di kaya ay maaari rin sa pagitan ng kanyang sarili. Yun yung tinatawag nating intrapersonal na komunikasyon kung sa kanyang sarili lamang ito nangyayari. Ang isa pang mahalagang pagkakakilanlan ng ating personal na komunikasyon ay nasa pagitan ito ng dalawang tao na malapit sa isa't isa at pinagigitnaan ito ng relasyon at emosyon. Okay? Yun ang isa sa mga katangian ng ating personal na komunikasyon. Okay? At ang layunin ng ating personal na komunikasyon ay ipahayag yung nararamdaman mo o di kaya yung saloobin mo sa mga bagay-bagay, opinion mo sa mga pangyaring panlipunan at mga karanasan mo sa araw-araw na pamumuhay mo. Okay? Yun yung inputan ng personal na komunikasyon. Okay? At sunod naman, dumako tayo sa mga pananawang dalubhasa patungkol sa personal na komunikasyon. Simulan natin ang konsepto ni dito. Ayon sa kanya, ang personal na komunikasyon ay pundasyon ng matibay na ugnayan at pagkakunawaan sa antas ng tao sa tao. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang personal na komunikasyon ay pag-uusap na namamagitan sa dalawang tao na mayroong malapit na relasyon. Okay? At sabi ko nga kanina, sabi ko noon, ang isa sa mga layunin kung bakit natin sinasagawa yung komunikasyon sa konteksto ng personal aspeto ay sa ganon ay magsilbi itong pundasyon sa matibay na ugnayan at pagkakaunawaan. Sabi nga natin, di ba, ang komunikasyon ay isa sa mga napakahalagang sangkap ng anumang uri ng relasyon. Dahil kung walang komunikasyon, hindi natin nagagawang mapapagtibay yung ating tinatawag na relasyon. Kasunod, ang pananaw naman ni na McCornack at Ortiz. Ayon sa kanila, ang uh, personal na komunikasyon ay isang dinamikong anyo ng komunikasyon na sa pagitan ng tao na pinapapalooban ng personal na koneksyon at kabahaging kahulugan. Okay, bigyan natin ng diin yung tinatawag natin na dinamikong anyo ng komunikasyon. Kapag sinabi natin na ang komunikasyon ay dinamiko, ito ay nagbabago. Okay? Sa mga konsepto o mga sitwasyon, katulad na lamang ng pagkakaibigan, okay? Balikan natin yung mga relasyon ninyo sa mga kaibigan ninyo. Nagiging dynamic o dinamiko ng komunikasyon ninyo kapag kayo ay yung paraan ng pag-uusap ninyo ay nagbabago. Ipalagay natin na isang araw, masaya yung usapan ninyo, nagtatawanan kayo, tapos biglang biglang isang araw na lang ay bigla itong naninig. Yung paraan ng pag-usap o pakikitungo sa'yo ng kaibigan mo ay hindi ganoon kasing init o ganoon kasing alab. Kasi nga yung sabi nga natin ay yung personal na connection nagbabago habang tumatagal yung panahon. Maaaring ito ay umigting dahil sa pinagsamahan ninyo, o maaaring ito ay manlamig. Ganoon din na kapag yung relasyon ay nagbabago, ganoon din yung konsepto ng paraan ng pakikipag-usap niyo sa isa't isa ay nagbabago rin. Okay? Yun yung konsepto ng ating tinatawag na dinamikong uri ng komunikasyon. Sunod naman, dumako naman tayo sa mga pangunahing katangian at konsepto ng personal na komunikasyon. Sa bahagi ito ay atin naman tatalakayin yung mga konsepto
patungkol sa personal na komunikasyon na binigay ng mga dalubhasa, okey? Na kung saan ay mga iba ay nararanasan niyo, sa pakikitungo ninyo o pakikisalamuha ninyo sa inyong mga kaibigan. Simulan natin sa unang, ah, teorya, pagbabahagi ng sarili o self-disclosure. Sa social penetration theory ni na Altman at Taylor, ipinaliwanag nila dito yung konsepto ng self-disclosure na unti-unting nabubuksan natin ang pribado o sensitibong impormasyon tungkol sa sarili natin habang tumataas ang tiwala natin sa kausap natin. Okay? Bigyan natin ng diin yung tiwala sa isang relasyon, mapakaibigan nyo ito, o sa pamilya, o romantikong relasyon. Isa sa mga sangkap na tinitingnan natin para magawa natin na i-disclose o ibahagi yung mga sensitibong impormasyon tungkol sa atin ay tiwala. Di ba? Meron tayong iba-ibang pananaw. Meron sa atin na ibibigay ng 100% yung tiwala at unti-unting nababawasan depende kung paano makitungo sa yung tao. O di kaya ay maaari naman itong ah, nadadagdagan habang nakikilala mo yung isang tao or hindi na 'to nadadagdagan, depende pa rin 'yan. Pero ipinaliliwanag dito yung sangkap na tiwala o yung quality sa tiwala ay isang mahalagang sangkap para maibahagi mo yung sarili mo at maging, intimate o mas malapit yung ugnayan niyo sa isa't isa ng, tao na kausap mo, okey? Yun yung konsepto ng self-disclosure sa social penetration theory ni Altman at Taylor. Okay, pagbubukas sa sarili. Sunod naman, nakaugat sa damdamin at emosyon. Ayon naman sa teorya ni Wood ay hindi lang ito simpleng pagpapasa ng datos o yung pagsasabi natin ng mga kumusta ka, kumain ka na, kundi naglalaman din ito ng emosyonal na aspeto. Okay? Kaya nga sabi natin, personal na komunikasyon sa pagitan ng dalawang tao. Yung simpleng pagsabi ng tao sa'yo na kumain ka na, nag-uutos, o di kaya yung pagsabi niya ng kumain ka na, merong damdamin o merong pagkabahala sa kanyang paraan nagsasabi at lalo na kapag nanggaling ito sa isang tao na malapit sa'yo, ay nagbabago yung pananaw mo sa parehong mensahe na yun. Okay? Yun yung konsepto nun. Yung emosyon, damdamin na binibitiwan sa pahayag ay nagbabago kung paano natin ito tanggapin. Okay? Yun yung konsepto ng personal na relasyon. Nakabatay ito sa damdamin o emosyon. At nakadepende kung paano tayo tumutugon dito. Sunod, nakadepende sa konteksto at kultura. Okay? Ang anyon at nilalaman ay nakadepende sa lugar, oras, at relasyon ng mga kalahok. Sa mga high context culture, ayon sa Hall, 1976, tulad ng Pilipinas, maraming kahulugan ang nakukuha sa konteksto at hindi lang sa mismong salita. Okay? Sa ating kasi Pilipinas, natuturing tayo na high context culture kasi mayaman tayo sa mga pahayag na maaaring hindi tuwiran yung nais natin sabihin, kundi rinire-direct natin. At sa kadahilanan na minsan ayaw natin masaktan yung damdamin ng isang tao, kung kaya yung paraan ng pagkakasabi natin ay parang dinadaan natin sa hindi direkta. Katulad na lamang ng hindi mo nagustuhan yung gawan sa klase mo na sa group activity niyo. Sa halip na sabihin mo, ano ba yan, ang pangit naman ang gawa mo. Sa halip na sabihin mo, ah, me, ah, kaibigan, baka ayusin natin itong gawa mo. Meron ako imumungkahi para mapagbuti pa ito. Okay? Sa akin kasi, napakahalaga na yung damdamin ng kausap natin. Hindi pa natin ito naagrabyado. Kung kaya yung high context culture ay dito siya papasok sa atin kasi pinapahalagahan natin yung nararamdaman ng isang tao sa yung mga sa sinasabi natin. Kaya minsan, nagiging ingat tayo. Ganoon din, napapasok sa high context culture yung norms natin. Katulad ng tinalakay ko noon sa Speaking with Delheims, yung norms ay napakahalagang bahagi ng araw-araw na pakikipag-usap. Kung paano mo batiin yung isang tao, paano mo simulan yung
pag-uusap ay nangangahulugan kung nirerespeto mo yung kausap mo o hindi. Sa low context culture naman, pinaliwanag ko yung konsepto ng high, yung low context culture naman ay sinasabi rito na kung ano yung gusto mong iparating, yun na yun, okey? Yung mga low context culture countries natin katulad ng Amerika, katulad ng Germany, katulad ng, Italy, ay tuwiran yung kanilang pagkakasabi. Kung halimbawa sinabi niya na hindi maganda yung output mo, sasabihin niya na hindi maganda yung output mo, "I do not like your work," something like that. Or, "Please change your work or change the output that you have submitted." Pinapaliwanag dito na hindi nila kailangan magpaligoy-ligoy. Sa kanila kasi nakasanayan nila na kailangan maging direkta ka. Baka ma-misinterpret ng kausap mo yung sinasabi mo, okay? Kaya din papasok yung kahalagahan din ng low context culture, ah, direct at wala siyang paligoy-ligoy na kailangan pang sabihin, okay? Yun yung depende sa context at kultura, yung high and low context culture natin. Sunod, paggamit ng di-verbal na komunikasyon. Mahigit sa kalahati ng kahulugan sa personal interaction ay nagmumula sa di-verbal na anyo nito kasama na yung simpas, ekspresyon ng muka, tono at boses. Sa ating mga kaibigan o yung mga malapit sa atin, meron tayong nalilikhang mga codes dahil sa una, tagal ng pagsasama na tagal ng pinagsamahan ninyo, okey? Nagbabago yung paraan ng pag-uusap natin. Dito na natin papasok yung dinamikong anyo ng komunikasyon sa pagitan ninyong magkakaibigan, kung saan lumalawig yung paraan ng pakikipag-usap niyo o pakikitungo niyo sa isa't isa. Halimbawa, sa halip noon na, "Uy, may sasabihin ako." Ngayon, kapag sinabing alam mo na kaagad na meron siyang nais iparating sa'yo gamit lamang yung simpleng tawag mo ng atensyon sa kanya. O di kaya yung kapag nagkatinginan kayo ng mata sa mata, di verbal na komunikasyon, yung optics ninyo. Simpleng tinginan ninyo, alam niyo na kaagad na meron kayong gustong sabihin sa isa't isa, okey? Yun din yung, isa sa palatandaan na yung relasyon ninyo, yung personal na relasyon ninyo at komunikasyon ninyo ay, napayabong dahil sa tagal ng pinagsamahan. Sunod, may agarang feedback, tiwala at respeto. Sa personal na komunikasyon ay kadalasan agaran yung tugon o ekspresyon sa isang personal na usapan na nagpapakita ng aktibong pakikilahok. Halimbawa, kapag naglabas ka ng saloobin mo sa isang kaibigan mo, inaasahan mo kaagad na maaaring naghahangad ka ng validation, naghahangad ka ng na i-comfort ka niya. Dun papasok yung agarang feedback kasi nga malapit yung relasyon ninyo sa isa't isa at umaasa ka rin sa kung ano man yung sasabihin mo ay agarang tugon yung pakukuha mo. Pangalawa ay mas epektibo ang komunikasyon kung mas mataas ang tiwala sa isa't isa. Kung babalikan natin yung self-disclosure theory, self-disclosure sa social penetration theory ni Altman at Taylor ay pinapaliwanag dito na kapag agaran yung feedback o tugon ay tumataas din yung tiwala natin sa isa't isa kasi nga naaasahan mo yung kausap mo, naaasahan mo yung tao na yun. Okay? At sunod, nakaugat yung tiwala sa konsepto ng pakikipagkapwa at pakikisama. Okay? Kaya natanong ko rin kung halimbawa, ano yung katangian na hinahanap mo sa isang kaibigan mo para masabi mo na siya ay pagkapatiwalaan mo. Halimbawa na lang dito, kung marunong makipagkapwa o marunong makisama yung ah, kaibigan mo, tumataas din yung tiwala na ibibigay mo sa kanya. Okay? Yun yung konsepto ng agarang feedback, tiwala at respeto. Sa huling bahagi, dumako naman tayo sa kahalagahan ng personal na komunikasyon. Una, ay napapagtiba nito yung ugnayan. Katulad na ng sabi ko, sa kahit anumang uri ng relasyon ay napakahalagang sangkap ang komunikasyon. Dahil dito, napapagtiba nito yung ugnayan, napapalalim nito yung tiwala at koneksyon sa pagitan ng tao na sumasailalim sa ganitong proseso ng usapan. Pangalawa, pagtugon sa emosyonal na pangangailangan. Sabi nga natin, dahil yung personal komunikasyon ay sa pagitan ng dalawang tao na mayroong malalim na pinagsamahan, ay nagiging sandigan nila
ang isa't isa sa panahon ng kalungkutan at problema at nagagawan 'to na tumutugon ito sa kanilang emosyonal na pangangailangan. Pangatlo ay nililinaw nito yung empatya at pag-unawa, okey? Habang tumatagal yung, proseso ng relasyon ninyo na magkaibigan ay nahuhubog yung pag-unawa mo kung anong pinagdaraanan niya, ano yung mga saloobin niya sa mga bagay-bagay, nagkakaroon ka o natataguyod yung empatya sa isa't isa. Maaaring mahubog o maaaring mawala, depende kung ano yung, katangian ng kaibigan na meron ka, okey? Kung malalim yung pinagdaraanan niya sa buhay, siyempre nahuhubog yung empatya mo, inuunawa mo kung ano yung pinagdaraanan niya, bakit nangyayari sa kanya yung mga gano'ng sitwasyon sa kanyang buhay, na gano'ng bagay. Pang-apat, pagtitiyak ng kalinawan. Nagpapahayag ng mas malinaw ang saloobin kung mayroong direktang komunikasyon. Sabi nga natin, sa kahit anumang relasyon, ang isa sa mga layunin kung bakit nagkakaroon ng pakikipag-usap o consistent na pakikipag-usap ay upang sa gayon ay matiyak yung ah, kalinawan. Nakakamit ba yung natutugunan ba yung mga kailangan mo bilang isang kaibigan sa personal na aspeto? At panghuli ay pagpapaunlad sa sarili. Nakakatutulong ang, personal na komunikasyon, gano'n din na hindi lamang sa kaibigan mo o malapit sa'yo, kundi para rin sa iyong sarili. Nabubuo nito yung tiwala sa sarili mo kapag, nauunawaan ka ng kaibigan mo, ay nahuhubog din yung kakayahan mo sa pakikitungo mo sa kapwa, okey? At diyan na nagtatapos yung ating aralin sa konsepto ng personal na komunikasyon. At, para sa inyong pagsusulit ay ito ay magiging kanyang saklaw o coverage at ang ano na 'to, ay yung mga konsepto na natalakay natin ay ilalapat ninyo sa, ah, sitwasyonal na konteksto, okey? Hindi siya yung simpleng multiple choice lang na ano ang social penetration theory. Sa halip ay ito ay ilalapat ninyo mismo sa mga araw-araw na sitwasyon. Kung paano nga ba nangyari yung mga, self-disclosure, yung high context and low context culture sa iba't ibang, konteksto, okey? At diyan na nagtatapos yung aralin natin sa ikatlong linggo. Kung merong tanong ay maaari lamang mag-chat sa akin at yung coverage ng quiz ninyo ay multiple choice at, tama o mali.